Yes, alright mga minamahal. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, pag-usapan natin, ito nga pong sinabi ng isang kongresista na talagang ang tapang. Oo, actually, napahanga ako nito ni Representative Terry Redon. Kasi this November 17, 'di ba? Habang nagrarally, 'di ba, ang mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo, abay, meron din pong isasagawang hearing tungkol nga po dito sa Dolomite Beach ni former President Rodrigo Roa Duterte. Just to be honest with you guys, hindi porket critics ako ni former President Duterte, lahat na lang ng nagawa niya para sa akin ay mali. Hindi ganun si Mima. So, kung ako, magpapakatotoo sa inyo, yung Dolomite Beach ay sobrang ganda. 'Di ba? Kasi nakita naman natin na naging pa siya, pictorial pa. 'Di ba? Naging isa pa yan sa mga pinupuntahan, naging spotlight pa din yan ng ating mga kababayang Pilipino na merong white sand dyan sa Manila Bay. Oo, which is yung Dolomite. Ang tawag nga nila White Sands of Hope. Pero sabi ng ilang mga netizen, white sands of deception na ngayon. Kasi kung alam lang ninyo, 28 million ang rehabilitation niyan. Simula nung lumubog yung ilang mga buhangin, gawa nga po ng mga ulan. Oo, mas nauna pang nalulubog ngayon yung Dolomite Di ba? So, anyway, basahin natin tong sinabi ni Representative Terry Redon. Sabi niya, wala akong pakialam kung ano man yung troll attacks. Tuloy ang hearing sa November 17. So, kabahan na kayo kung yan yung dahilan kung bakit merong ongoing trolls attack laban sa mga investigasyong ito. Siyempre, hindi na mawawala yung mga trolls na yan. Kasi, funded ba, diba? Ng mga komunistang nandoon sa ibang bansa. Diba? Hindi na mawawala yung trolls na yan. Lalo pat merong supporters din. Itong si former President Duterte. But anyway, habang sinusubukan nilang patahimikin ang investigasyon ni Representative Terry Redon, talagang itong si congressman talagang namang walang pakialam dito sa trolls. Sabi niya kahit arawin man daw siyang gawan ng mga fake accounts, paid commentators, tuloy ang laban. And yan yung nagpapatunay na wala talagang kinakatakutan itong si representative. So, tama lang naman, 'di ba? Kasi kung mayroong mga trolls, ibig sabihin mayroong natatamaan, 'di ba? Sa ganitong investigasyon. So, mayroong mga natatakot na mabisto kung saan napunta ang milyones ng taong bayan. Anyway, ito, pag-usapan natin yung 389 million mirage. Tama ba? Mirage or mirage? 'Di ba? Ng Dolomite Beach. So, niresearch yun na to base sa dokumento ng Commission on Audit or ng COA, ang Dolomite Beach Project ay umabot ng 389 million pesos. Which is yung halaga na yun mga minamahal is doble or triple sa totoong market price ng mga materials. So, ito yung facts. Ang Dolomite materials ay binili mula sa Cebu sa halagang mayroong 3 beses na mas mataas kaysa sa presyo ng local quarry suppliers. So, ayon mismo sa report ng COA 2021, walang proper feasibility study at maraming procurement process violations na nilabag ang Dolomite Beach. So, some portion were double funded according sa COA. And meaning, may 2 budget item para sa iisang trabaho. Ganoon, lumalabas na ginamit ang proyekto hindi para mag-rehabilitate ng bay, ng Manila Bay, kundi para magpalit lamang po talaga ng kulay ng buhangin. At nakikita naman natin ngayon, di ba? Kasi mas nauna pang lumulubog ang Dolomite Beach sa ibang mga ibang parte dito nga po sa Manila. So, pinalitan lang ang kulay ng buhangin, pero hindi
yung rehabilitation mismo ng Manila Bay. And according mismo sa DPWH Montage, 'di ba? Ang pangunahing ito yung DPWH talaga makulit. Oo. Mga minamahal. Ang DPWH ang pangunahing implementor ng proyekto sa ilalim ni Digong, ng tatay ninyo, ng mga DDS. 'Di ba? And sila rin mismo, itong DPWH na to, dahil sobrang tilok, sila din ang naging simbolo ng mga flood control insertion at ng mga ghost project. And ito yung facts. Ilang kontraktor ng Dolomite Beach ay may parehong pangalan at mga red flag sa DPWH Flood Control Project sa ilalim ng Build. So may mga dokumento din mismo mga minamahal na nagsasabing nakipag-coordinate mismo ang Malacanang noon para mapabilis ang approval kahit walang environmental clearance ang Dolomite Beach. Di ba nakakatawa? Naginastusan ng milyon ng mga taxpayer ng mamamayang Pilipino pero ni isang cubic meter ng basura sa ilalim ng Manila Bay hindi man lang nabawasan. Diba? Mga minamahal. At ito yung pinakamasama dito. At nakakagulat. Kasi according sa mga engineers at sa mga environmentalists, naharangan daw po di umano ng Dolomite Beach at ang outflow ng Manila drainage. 'Di ba? Kumbaga yung mga estero flood canals na dati ang daloy ng tubig ay palabas ng dagat ay naharangan po. So, mapapansin ninyo na kapag meron pong bagyo, ulan, 'di ba? Na dito sa kamay nila, ng ilang pipes ng bahagi ng Roas Boulevard natabunan or na-divert dahil sa Dolomite, embankment. So, ang resulta, mas tumindi ang baha sa ilang paligid ng UN Avenue, Ermita, at ilang bahagi ng Pasay tuwing malakas ang ulan. 'Di ba? Napaka-ironic. Proyekto daw ito para linisin ang Manila Bay. Pero ngayon, mas mabilis nang lumubog ang paligid nito. So, ibig sabihin, hindi lang pera ang nawaldas dito. Pati ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino at ng mga residente ay nasa peligro. So, hindi lang overpriced ang ating nakita. Defective pa. So, makikita ngayon, mga minamahal, na ilang taon matapos ang proyekto ng Dolomite Beach, nawala ang kalahati ng Dolomite. Pansinin ninyo, kahit pumunta kayo sa Dolomite, nawala ang kalahati ng Dolomite, inanod ng alon, at muling bumalik ang itim na buhangin. At ito yung facts again. According sa DENR's own monitoring, over 28 million additional maintenance cost ang gagastosin para replenish ang Dolomite na mga nawala sa unang taon. So, sobrang laki. 'Di ba? Mga minamahal, wala nang transparency sa mga contracts, ededums, tapos yung maintenance pa, ang taas, ang mahal. Ngayon, ito yung tanong. Kung alam na walang scientific basis ang project, bakit itinuloy pa rin ito ni former President Duterte? Bakit? Dahil may kikitain? Ha? Mga minamahal? Dahil may kikitain, may kickbacks? Ganun ba? At bakit hanggang ngayon, wala ring opisyal ang napaparusahan? Kaya yung sinasabi ni Terry Ridon, na tuloy ang investigasyon, go! Susuportahan ka namin, sir. 'Di ba? So, hindi pwedeng matabunan ng Dolomite ang katotohanan. Ang proyekto ni Duterte na may bahid ng overpricing at mga anomalya ay dapat buksan at busisiin. Hindi dahil sa kritiko or kung ano paman, para sa transparency. Yan lang naman ang hinihingid natin. Ang pera ng sambayanang Pilipino ay hindi dapat itinatambak sa buhangin. Lalo na nga kung ang kapalit nito ay baha, gutom at pagkasira ng kapaligiran. So, dapat makuha natin, mga minamahal, ang justice. So, ang Dolomite Beach ay nagsimula daw, sabi ng ilang mga DDS, bilang white sand of hope.
Pero uulitin ko sa inyo, ngayon ang Dolomite Beach ay isa na pong white sand of deception. Diba? So, kung yan ang magiging dahilan para atakihin itong si Terry Redon, edi, hayaan natin yung mga DDS na atakihin siya. Basta tuloy ang investigasyon. Alright, mga minamahal, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!